Palagi ka bang nagmamasturbate? 2, 3, hanggang 4 or higit pang beses sa isang araw? Stop it. Get some help. Parang ayaw mo na mga makipagtalik sa partner mo kasi hindi ka nag-e-enjoy. Mas gusto mo na lang ang self-masturbation. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hindi mo kasi nare-reach yung tinatawag na orgasm. Meron po bang side effects ang mga self-masturbation or may good benefits naman po na makukuha dito? So if you do like my content mga madam and sir, no, just don't forget to please click, like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, Instagram, and TikTok. So maraming salamat po. God bless! So, ang masturbation po ay ang pag-stimulate ng masiselang parte sa katawan ng isang tao for sexual pleasure. Pwedeng ito ay mag-orgasm or pwede rin hindi ka naman makapag-orgasm. So, ang masturbation po ay common sa lahat ng edad. Hindi lamang po ito sa adult and old age. Even nga po yung mga teenagers at even po sa mga bata talaga ay nagagawa din po ang tinatawag na masturbation. Sa papaanong paraan? Ayon po kasi kay Sigmund Freud's theory, which is yung psychosexual development, ika-3rd stage, ang phallic stage, na umaayon ito sa mga batang 3 years old hanggang 6 years old na ang focus ng kanilang libido at ang kanilang sexual energy ay saan? Sa kanilang ari, sa kanilang mga genitals. Ngayon, ang mga batang ito ay naa-attract din sa opposite sex. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung mga toddler stage na yan, na si baby boy ay mas love si mommy at si baby girl ay mas gusto niya si daddy. Sama na lang din natin yung mga maling paniniwala ng karamihan kapag madalas daw ang self-masturbation. So, unang-una na dito yung blindness. Hindi po totoo yon. Hindi ka rin po rin dito magkakaroon ng erectile dysfunction o yung nahihirapan kang magpatigas ng inyong ari. Hindi ka rin po dito mababawasan ang bilang ng inyong sperm count and hindi ka rin po dito kukupos or magka-curve o magbabaliko ang iyong ari kapag ikaw ay madalas na nagmamasturbate. Hindi ka rin po dito magkakaroon ng infertility or impotence pagdating ng araw. Ibig sabihin lamang po nito ay kayo po ay makakabuntis pa rin ng isang babae, makakapatigas pa rin ng inyong ari kahit na po kayo ay palagi ang nagmamasturbate. Side effects kapag naman ikaw ay nagmamasturbate. Actually, masturbation is harmless. Except kung ikaw po ay gigil na magmasturbate sa inyong ari. Pwede ka po kasi dito magkaroon ng pasa or edema, pamamaga sa inyong ari. Pansin niyo po ba kapag ang isang tao ay agresibo sa pagmamasturbate, gigil na gigil ang pagkapot niya sa kanyang ari, ano pong nangyayari? Decrease ang kanyang sensation. Bakit decrease ang sensation? No? So kapag po kasi gigil ang isang tao mag-masturbate, so gigil na gigil, tataas ng tataas yung level niyan para siya ay makapag-orgasm. Pahigpit ng pahigpit, ngayon tataas ng tataas. So kapag medyo maluwang, hindi na siya nag-e-enjoy. So kailangan higpitan niya ng higpitan. Dito na po kasi pumapasok yung tinatawag na death grip syndrome. Na ang ibig sabihin lamang po ay mahihirapan po siyang makapag-orgasm kapag less yung stimulation. Tama na rin natin, alam nyo naman na kapag ikaw ay madalas na nagpapalabas ng inyong similya, sir, ay mas less ka na makaiwas sa pagkakaroon ng tinatawag na prostate cancer. Pero kailangan at least 21 times a month. So, kailan nga ba masasabing hindi na maganda ang palagi ang nagmamasturbate? Kapag po ikaw ay hindi na gumagawa ng tinatawag na ADL or yung activities of daily living. So, hindi ka na po kumakain, hindi ka na po naglalaba, hindi ka na nagluluto, hindi ka naglilinis, hindi ka na liligo, hindi ka na pumapasok sa school, hindi ka na pumapasok sa work, may problema ka na sa iyong karelasyon, So, mas gusto mo na lang nandun sa inyong kwarto, nagmumukmuk at gusto nyo laging mag-isa at kayo ay laging nagmamasturbate. So, that's the time na may negative impact na po sa inyo ang self-masturbation. So, ano naman yung mga health benefits kapag ikaw ay palagi ang nagmamasturbate? Meron naman talaga, mga madam and sir, kasi nga sabi ko sa inyo, harmless naman siya, di ba? So, nakakawala siya ng stress, mas madali kang makakatulog. Kung ikaw ay laging may dysmenorrhea, nakakawala po ito ng sakit ng inyong puson or even sakit ng inyong ulo. So, nakakatulong mo din po ito mag-elevate o maging mas okay ang inyong mood.
Isama na rin natin na nakakatulong po ang masturbation sa mga kababaihang may kaedada na. Yung nakakaranas po ng vaginal dryness at ayaw nang makipagtali kasi nakakaranas sila ng pain during sex. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na nag-enjoy kayo sa topic natin for today. So comment down below po kung meron pa po kayo kahilingan na i-discuss natin. Maraming salamat po. God bless!